Sige po, sa ating mga kababayan, ay, kamusta po kayo? Sana okay na okay kayo dyan, ano ha? At doon sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng mga online social media accounts natin. Sana okay din po kayo at magandabay ho kayo ha. Hindi pa rin natin binibitiwan yung ating pagtutok at syempre, Nelson ha, yung mga paghahanda ng iba't ibang mga lokal sa buong bansa ukol doon sa pag-aan natin. Pagkataguyod po ng lagi natin sinasabi, uunahin natin ang kapayapaan ng ating bansa at ang kapakanan ng ating mamamayan. Pero napansin mo ba, mukhang ang Kongreso ngayon at ang mga leader ng ating pamahalaan parang natakpan ang bibig kung ang pag-uusapan ng impeachment. Meron ba? Wala bang... Parang wala na kumikibo ngayon, ha? Wala na, tahimik na Nelson. Siyempre, sabi naman siguro nila, magbabakasyon na nga kami. Ganon? Pagka inasikaso pa naman namin yan, para namang hindi maganda, wala sa panahon, di ba? Halo nawa. Ang sabi naman ng iba, Nelson, iba naman yung narinig ko. Ano sabi? Mabibigla ka na lang, Jen. Ba? Baka isang araw, ay wala kang kamalay-balay, nakahain na pala yan. Ba? Dahil napirmahan na ng... Baka natira tayo ng Bicol Express. Di ba? Kasi doon nakaraan, may tumira tayo ng Pangasinan Express. Di ba? At ang iba naman ay iba't ibang klase ng express ang nangyari. Baka dito ay mabigla kayo. Kapag ginawa nyo, baka mabigla rin kayo sa amin ni Nelson. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Kaya nga patuloy yung paghahanda. Diba? Yan. Kasi hindi natin alam, di ba? Kaya doon sa iba, huwag kayong bibitiw. Tuloy-tuloy tayo sa ating paghahanda. At siyempre po, doon sa ating mga devotional prayers, Nelson, na manatili po at mangibabaw pa rin ang kapayapaan ng ating bansa. At tuloy lamang po yung ating paghahanda para po doon sa ating malaking mga gawain sa mga susunod na mga araw. Nelson. Yan nga. At kaugnay niyan, gaya na lang nabanggit namin sa inyo, ay patuloy po kami nakakatanggap kasi ng mga video, mga pictures mula sa iba't ibang lugar. Nakakahiya naman na hindi natin ipakita yung iba. Baka sabi na Jen, tinawagan nyo kami tapos nung nagpadala kami ng mga pictures ng aming paghahanda, bigla namang wala. Meron pa rin. Meron pa rin ba? Ipapakita ho namin sa inyo para naman doon sa hindi pa natin ipakita, ha? Ayan. Pero ito, alam mo, Jen, para sa bago natin ipakita ito. Araw-araw, patuloy na nagpapadala dyan ng picture Kasi araw-araw yung mga paghahanda pa ipakikita natin, kagabi ata ito. Kagabi lang? Latest, itong mga pictures na pinadala natin sa atin, ay kagabi lang ito. Ito po, yung sa Katarman, Northern Samar. Ayan po, yan yung katatapos lang ng padalangin niya, di ba? Naglalabasan na pala yung mga kapatid, ha? Tapos, ito naman. Parang excited yung mukha nila, kita ba isa? Yung isa nga, sabi, tara na, diretso na tayo. Ito, Caloocan North. Caloocan North. Yan. Saan naman ito? Caloocan North. Bagong Silang Silang 5. Doon naman sa Bagong Silang 1. Sa... Ayan, dami. Ito naman, meron pang sa Deparo. Diyan, Deparo. Yan, napuntahan ko yan. Sa Caloocan yan. Sa F. Manalo, Brixtonville. Dagsa talagang excited sila. Pero kilala ko isa yan, ito. Ayan, Caloocan pa rin yan. Akala ko nga dyan, pupunta na ng saan ito naman sa Tarlac area. Sa Herona pala yan. Paniki. Meron pa dyan. Ito. Sa Pura. Iba't ibang lugar sa... Kamag-anak ata ni Kong Dante itong mga taga-Paniki. Dami Puro Marcoleta ba yung mga yan? Antindi. Ito namang isa pa. Sa may Negros Oriental. Kahit pala pumutok ang Canlaon, Nelson, ha? Meron pa rin paghahanda. Ang dami nito, ha? Sa dami lang ng mga pictures pa lang ang pag-uusapan natin, Nelson, pag dumagsa dito sa Metro Manila yan, Yun nga ang sinasabi ko. Di ba? Ayan, Negros yan. Oriental. Nako. Paano man pipigilin niya kapag yan nagkaisa na, Nelson, ano? At sabay-sabay na kumilos siya sa buong bansa. Yung bagong buhay sa, dito sa Rizal, di ba? Ayan. Sabi ni Lola, halika na, uminom tayo dito. Tuloy na ako, Ed. Sabi niya, tutuloy na ako doon sa Metro Manila, Sabi niya, masyado ka excited. Mindoro. Ayan, Mindoro dyan, Pati mga taga Mindoro. Pag-iwanan ng babies, kasama pa Talaga naman, Si Lolo, tuwan-tuwa si Lolo, Okay naman natin gagawin yan. Wait lang po,
Ito naman mga pictures na pinadala sa akin, saka video, Nelson. Ito lang yan. Ipinakikita ko sa ating mga kabayan. Ito yung sa Bulacan area. Meron ho dyan sa may Bekawayan, sa may bahagi ng Lambakin. Ano yung CDB? Ano lugar yung... Ha? Ciudad de Victoria. Yun. Dyan sa may... tapat ng Philippine Arena. Ganyan katindi yan. Naku po. Ay, punta naman tayo ng Mindanao, Nelson. Ayan, Ciudad de Victoria. Pati ba sa Mindanao meron? Meron. Sabi ko naman sa iyo eh. Ito ay nationwide yan pagka nagsabay-sabay. Ito yan, Sarangani area yan, Nelson. Sa Pulumulok. Fatima. At meron din po pinadala sa atin sa bahagi naman ng Apupong. Ayan. Nasabi ko sa inyo, akala nyo siguro, nagbibiro kami ni Nelson. Mula sa malaki hanggang sa kalit-litang sulok ng Pilipinas pala, meron, no? Pampanga. Yan, Pampanga naman area ito. Saan pa? Sa balik ulit tayo ng Negros Occidental, Nelson. Kahit na pumutok ang Mount Canlaon yan. Sa may Bago City, sa Valladolid, La Castellana, La Carlota. Bali wala sa kanilang pagputok ng Canlaon Tuloy pa rin ang paghahanda. Ang pinaghahandaan, yung ating malaking pagkilos, Nelson At saka yung kanila pong, yung ating pong devotional prayer para sa kapayapaan ng ating bansa. Ganyan po kadami ang tumutugon doon sa ating naging pahayag na isang araw na tayo ay maghanda para po sa isang malaking gawain. Ayan. Kasi nga dapat unahin natin, sa dami ng problema ngayon, pumuputok ang Bulkang Canlaon, mahal ang presyo ng bilihin, katatapos lang ng sunod-sunod na kalamidad, yan pa naman ng bang impeachment ang uunahin, di ba? Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, wala, hindi matatali dyan ang Kongreso. Walang magagawa ang ating mga mambabatas at ang gobyerno. Walang epekto yan, walang magandang ibubuti yan sa kahit sino mang Pilipino. Totoo. Hindi ba tayo dapat na pumabor, sumang-ayon sa ganyang paninindigan, hindi ba? Kaya siguro sabi nila, Jen at Nelson, kami tahimik na kami. Hindi na kami, ayaw na namin yan. Hindi na kami nandiyan. Hindi na kami tataguyod yan. Nung impeachment na yan, sabi na ng Pangulo, kami ang sumusuporta sa Pangulo. Dapat gano'n, di ba? Kapag ganyan po ang paninindigan ninyo, abay, magsama-sama tayo. Magsama-sama na tayo. Sumama na kayo sa aming mga devotional prayers na ang ipanalangin na lang natin ngayon ay ang kapayapaan ng ating bansa. At pagkakasundo. At ang ating pagkakasundo-sundo. Hindi ho pagkakawatak-watak. Kasi wala ho talagang patutunguhan yung pagkakawatak-watak natin. Si Kuya Enteng de Ocampo, sabi niya dito sa may Cavite South. Ready na rin kami. Katunayan, nagse-celebrate kami ngayon. Birthday ng bunso ko, Chrysler de Ocampo. Kita mo na. Kaenteng, wala kang kakibu-kibu eh. Birthday pala ng bunso mo, Si Kuya Chrysler de Ocampo. Ayan. At kasama niya ata ngayon, si Kuya Gilbert Ordoña. Kuya Gilbert, ang ating kaibigan, si Attorney Gilbert Ordoña, Nelson. At si Kuya Johnny Ong naman, dyan sa bahagi ng Binondo area, ay nanonood sila ngayon sa atin. At ang kanya daw pong buong pamilya. Kuya Johnny Ong, sabi niya, Jen, anytime na sabihin mo, punta kami dyan. Dala kaming pasalubong. Ay, anytime po, punta na rin kayo ngayon. Kung pasalubong pala dadali Nelson Di ba? Eto dyan, may balita tayo, ha? Ano yan? Tungkol sa impeachment. Akala ko, kasasabi ko lang, wala nang issue tungkol dyan Pakinggan mo muna. Sabi. Don't judge the book by its... if I'm not a judge. If you're not the judge. Ano sabi? Ito, ilang linggo na lang daw po bago mag-break ang Kongreso. Alam nyo ba, ito ay binabalita, ilang mambabatas lang mula sa minority at majority ang hanggang ngayon ay sumusuporta sa impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte. Sila na lang ang tataguyod. Na inendorso ng 3 opposition congressman. Sabi mismo ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, ang totoo niyan, wala pang pumipirma sa resolution. Sabi niya, none has actually signed the resolution for impeachment. Ayun, mabuti na lamang, nilinaw niya. Ang kanyang suspecha, maaaring marami daw, many of her colleagues are still on a wait and see. Wait and see. Kasi nung isang araw, pinalutang nila
pinalutang sa kanila din naman ang galing yun, no, na meron na rin mga nakapirme. Di ba? So ngayon, sinasabi, inaamin ni Congresswoman Castro na... Walang pumipirma pa. Ayun. Wala pa. So bukod sa endorser, wala pa. Wala pa. Oh. At ang sabi niya, wait and see. Tapos ang idinahilan niya, kasi meron pang pangatlong impeachment complaint na Yun nga. ipapile. Eh, di ba sabi nga ni kung dati, ang balita daw niya, pag gawin ng 20 ata yung complaint na yan eh. Oh. Eto i-quote natin si Congressman Castro rito. Si Congresswoman Castro. Franz Castro. Oo. Wala pa talagang nakapirma, mga pledges lang. So mukhang next week pa magkakaalaman. Oo. Sa minority siguro mga 5 or 6. Sa majority naman ay nagsasabi sila siguro mga ganoon din ang number. 5 or 6 din. 5 or 6. Oh. Parang ang nagiging attitude yata ngayon ng ating mga kasamahan, mayroon pa sila kasing third impeachment complaint. Parang wait and see. Oho. Alam mo naman natin dito sa House, they go with the decision of their party. Kaya inaantay pa rin natin ang desisyon ng party nila. Ayun. Alin ba sa mga impeachment complaint yung susuportahan para mas mabilis na makausad sa Senado. Oho. Eh, ako naman, sasabihin ko dyan, asa ka pa ba? Asa ka pa ba may pipirma pa dyan? Ano ha? Subukan nyo muna pumirma. Ay, tignan natin kung anong mangyayari. Subukan No? nyo muna at titingnan natin yung mga pangalan na nakapirma. Kasi kung pabibilisin nila, ang kailangan daw nila pumirma, Nelson, ay 106 lahat eh. Para makuha kailangan yung yun. 1/3. Sabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pwedeng sinisiguro rin ng majority yung numbers. Kung talaga ba may numero. Para smooth sailing na. At dahil automatic approved na yung House, diretso na sa Senate yung impeachment. Ayun. Yun. Kaya lang, kung lahat sila ay, pumirma ka na ba? Hindi pa, tinihintay ko yung pagpirma mo. Paano ka? Maghihintayan niya mga yan, di ba? Oo. Hanggang sa wala. Baka kayo na lang, makabayang black ang pumirma dyan. Oo. Ngayon, kung kayo lang naman ang pipirma dyan, hindi pa ba namin? Wala na tayong magagawa. Kasi talaga namang wala namang makapipigil sa inyo kung yan ang gusto ninyo, di ba? Sabi naman ni Congressman Ace Barbers, Sa Quadcom naman. medyo ipit sa oras eh. Napaka-slim ng window para mapag-usapan ito at madesisyonan ito para sa akin. But of course, kung mayroon ng pag-uusap at mayroon ng pakipag-ugnayan among all members, then maybe may mga paraan naman na nasa loob ng Constitution na pwedeng gawin para mapag-usapan pa na mas malaliman at mas malawak ang pag-uusap. Ayun. Nako. So, ano mangyari? Para talagang mukhang ano na? Pakiramdaman. 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 Ay, paano kung mga iba yung wala na pakiramdam? Hindi na nila malalaman. Hindi na nila maramdaman. Ang sarap ng mabuhay. Kung wala nang pakiramdam, di ba? Ayan. Talaga. Anyway, abangan ninyo, ano ha? Doon sa ating mga kabayan. Kasi ang pagkakaalam ko, Nelson, ang huling hearing nila this year ay sa Wednesday. Magkakaroon na po ng recess ang Kongreso. Ano ha? Pero, alam mo naman ang Kongreso, kahit naka-recess, pinapayagan sila ng mga special committee hearings. So, dun sa mga kababayan natin ay, yun, sila na mismo nagsabi. Wala pong pumipirma o naglalakas loob na pumirma dyan. Ayun. Ay, nako. Talagang meron pa rin mga taong ayaw mo lang ang pag-asa pa rin talaga nila, isusulong nila yan. Nelson, ha? Yes. Kung yan po ang gusto ninyo, edi meron din, wag nyo naman sanang pilitin yung mga taong umaasa naman na wag nyo na sanang ituloy yan. At ako'y naniniwala, Jen, na maaring ito ay pinagsabihan na rin ng House Speaker, nung House leadership. Well, na tama ka dyan. Nagsabi na yung Pangulo eh. Masakit naman na bibiguin natin ang Pangulong Bongbong. Nagmanifesto pa tayo ng support di ba? Huwag na kaming dalawa ni Nelson di ba? Kung ako naman si Speaker, huwag mong pasinin yung dalawa na yan. Ito tayo. Kasi hindi naman sinasabi na yung gusto ng Pangulo yun ang suportahan natin. Nagmanifesto na tayo ng support sa Pangulo. Nakakahiya na sinabi niya ayaw niya nung impeachment, tapos ididiretso natin, di ba? Kasi manifesto of support nga parang, diba? Parang binalasubas natin ang Pangulo ng harapan, di ba? Tama. Kaya kung ako bilang leader ng Kamara, yun din ang sasabihin ko. Kahit na hindi ko na sabihin anyang ipapress ko pa, pahayag ko pa sa lahat. Mabuti na rin, sabihin natin hindi mo yan. It will die natural cause, di ba? Tsaka Jen, sasabihin din nila, at tsaka nagpahayag ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung pahayag na yun ng Pangulong Marcos na hindi maganda may impeachment dahil masasayang ang oras,
At yung pahayag na yun, sinuportahan ng mga tao. Oo. May malaking grupo na sumusuporta at sumasang-ayon dun sa paninindigan na yun. Sino naman tayo na mga kinatawan ng mga tao lang, di ba? Representative sila ng taong bayan. Totoo. Para tutulan at salungain yung gusto ng Pangulo at ng mga tao na bumoto sa kanya, di ba? Kasi kaya nga tayo district representative, di ba? Sectoral representative. Ang nire-representa nyo ay ang gusto ng inyong mga kinakatawan. Yes. Kaya nga ang lagi natin sinasabi, wala pa itong usapin ng impeachment na ito, Nelson. Konsultahin nyo po yung mga kababayan nyo. Di ba? Kung yung stand ba ninyo, yun din ang stand ng mga nire-represent ninyo. Di ba? Kasi marami hong mga tao ngayon talaga nagsasabing ayaw nila ng impeachment. Tapos so, yung tao ayaw na ng impeachment, tapos ikaw na representante nila, eh tataguin mong impeachment, edi kabaliktaran ng gustong nire-represent mo yan. Yun nga. Di ba? Totoo yun. Tapos makikita nila, may paghahanda sa iba't ibang lugar. Eh lahat kayo, representante, di ba? Oo. Ng mga taong nakita nyo kaninang mga naghahanda. Oo. So siguro kung ano ang gusto ng mga tao dyan sa lugar ninyo, eh dapat yan ang kinakatawan ninyo, hindi ba? Ayun. Yan ang i-represent ninyo, kung ano yung damdamin nila. Tama. Kaya yun ho talagang dapat na isa boses, isa tinig din kayo po bilang representante. Kasi ano kayo, parang may kontrata yun, di ba? Oo. Nilagdaan niyo yan sa pamamagitan ng boto eh. Yes. Binoto kayo na nakararami ninyong kinakatawan sapagkat alam nila kayo ang boses nila dyan. Ibig sabihin, i-represent ninyo ang interes ng mga mamamayan sa lugar ninyo at kung ano yung kagustuhan ng nakararami dyan, di ba? Yan, oo. Hindi po pwede na yung gusto mo lang, di ba? Oo. Kapag ka sinira mo yung kontrata na yan, eh baka hindi ka na i-renew, di ba? Tama. Hindi ka, ayoko na po sa inyo, sabihin niya. Eh baka hanggang ngayon sabihin na, ba't ho kasi iba kayo sa sinasabi niyo sa gusto ko eh. Oo. Di ba? Eh kailan ba ang renewal ng contract? Aba, di sa May 12, 2025. Ay, wala nang isang taon yan. 6 Wala na. months na lang. Oo. Kaya ako yung kahit pa next year, doon sa ating mga kabayan, pagpasok ng next year, marami na po dyan ang magiging abala sa pangangampanya sa kanilang mga distrito, Nelson. Yes. At aywan ko na lamang kung may pagkakataon pa sila na bumalik ng Kamara para pagbotohan itong may kinalaman po sa impeachment. Siguro dyan, nangangamba rin sila. Diba, nakapirma na sila. Oo. Eh tapos mangampanya sila sa mga lugar nila eh. Oo. Eh, pumirma po kayo dun sa Oo. impeachment. Eh, di ba ayaw ng Pangulo yan? Tsaka dito sa amin, sa lugar na ito, ayaw din ho namin yan. Bakit ho kayo pumirma? Kayo ang kinatawan namin. Eh, di... Sisingilin kayo ng mga nire-represent ninyo. Kaya Diba? siguro yun ang dahilan kaya wala pang pumipirma dyan. Ayun. Nako. Anyway, doon sa atin ng mga kabayan ha, iwanan po natin yan. Lumipat tayo ng iba pang mga paksa na dapat ay mapag-usapan natin sa araw na ito, Nelson. Yan.